Gusto kong tumakas, please help me, pakiusap ko. Bigla siyang napatigil sa pagngiti at tumingin sa malayo, hindi na lang ako kumibo at naghintay sa sagot niya. Gusto ko talaga munang lumayo, gusto kong makapag-isip. Oo, nagpaka-martyr ako. Alam kong hindi na ako magiging maligaya sa piling niya dahil isa lang naman akong basura sa paningin niya. I love him so much, that's why. Sige, tutulungan kita, pero hindi ka na bababalik sa pewder niya ulit? Tanong niya nang may halong kuryosidad, napag-isip ko na hindi naman talaga ako aalis sa poder niya ng matagal na panahon. Iniisip ko lang na baka pag nagising na ako sa kahibangan at katangahan ko kaya ko nang maging palaban. Oo, alam kong maraming magbabago pero hindi ba masamang maging mas matapang para wala nang makakaapi sakin? Pero ang tanong, kaya ko bang matiis na hindi siya nakikita? Bamantong hininga ko bago magsalita, Mateo. Kailangan ko lang ng kahit 3 buwan o 5 basta humiwalay muna sa kanya. I'll be back kung kaya ko na silang harapin ulit. Ngumiti siya at hinaplos ang buhok ko. Huwag kang mag-alala, alam ko kung saan ka pwede. Mamayang gabi, kaya mo na bang umalis? Tanong niya sakin. Tumango na lang ako bilang sagot. Tatakas ako at hindi niya dapat malaman kung saan ako magpunta. Alam ko naman kasi na hindi niya ako hahanapin. Alauna na ng madaling araw at nagsisimula na akong mag-impake ng mga gamit. Marami-rami ang dinala ko para masiguradong meron akong extra. Hindi ako gumawa ng kahit anong sulat dahil alam kong hindi naman niya ito babasahin. Sigurado akong masaya pa siya dahil mawawala muna ako pansamantala sa landas nilang dalawa. Dumaan ako sa beranda at buti na lang mababa lang iyon kaya hindi ako nahirapang bumaba. Dahan-dahan kong hinila ang mga gamit at lumabas na ng gate. Kita kong nag-aabang na sa akin si Mateo na may dalang tricycle. Dali-dali akong tumakbo sa kanya habang hila-hila ang mga maleta ko. Prinsesa ko, ako na ang bahala sa mga gamit mo. Pumasok ka na, utos niya sakin. Ngumiti ako sa kanya at dahil ayokong mag-isa sa loob, doon ako pamwesto sa parang driver seat. Napatingin siya sakin at mukha pang nagulat. Oh, bakit ayaw mo sa loob? Kasi, ayokong mag-isa sa loob Nahiya ko pang sabi sa kanya. Napangisi na lang siya at nagpatuloy mag-ayos ng gamit ko at pagkatapos ay umangkas na din sa harap, nang bigla niyang kunin ang 2 kong kamay at ipinulupot niya ito sa bewang niya. Nanlaki mata ko sa ginawa niya dahil medyo nailang ako. Yakapin mo ko, baka mahulog ka niyan, sabi niya. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng ilang. Masyado kasi kaming magkadikit at para akong nakukuryente sa bawat hawak niya. Ano bang ibig sabihin nito? Nagpatuloy na siya sa pagmamaneho habang ako naman ay nakatingin lang sa kawalan. Ramdam ko ang hampas ng hangin sa mukha ko at paglipad ng buhok ko kasabay ng mabilisang pag-drive ni Mateo. Mateo, thank you, you're really my guardian angel, bulong ko sa tenga niya. Nagulat ako nang bigla niyang itinigil sa kalsada ang tricycle at hinarap ako. Trina, huwag mo kong bulungan, hindi ko alam pero kasi parang bigla akong nakaramdam ng medyo iba ang dating sakin. Napakurap ako. Ano daw? Tumawa na lang ako at pinalo siya sa braso. Sorry Mateo, sige na hindi na. Ngumiti ako ng matamis at dahil umiling na lang siya pinaandar niya na ang tricycle. Hindi ko rin alam kung bakit ako natatawa. Mukha kasi siyang bata. Ang cute niya. Hindi ko nga alam kung bakit hindi ko siya napapansin. Bigla kaming tumigil sa may kalumaan na apartment. Tumayo na kaming dalawa at kinuha na din ang mga gamit ko sa loob ng tricycle. Pinagmasdan ko ang buong apartment at medyo may kalumaan na pero kulay puti ito. Ayos na din dito at nagpapasalamat ako dahil tinulungan ako nitong si Mateo. Yung ninang ko nga pala ang may-ari nitong apartment. Sinabi ko kasing may naghahanap ng apartment at sinabi kong balak mong tumira kaya pumayag pa siya at excited ka nang makilala. Sabi niya habang hinihila ang malita ko papunta sa isang black na pintuan sa ground floor. 3 palapag kasi itong apartment nila. 2 beses siyang kumatok at bigla itong binuksan ng isang medyo may katabaan na babae pero maputi at mukhang Koreana din. Sorry, ito kasing kaibigan ko naghahanap ng matitirahan kaya pasensya na sa istorbo. Napakamot pa siya ng ulo. Ngumiti lang yung babae at umiling, walang problema, hindi pa naman kami tulog ng ganitong oras Dahil doon, pumunta kami sa 2 palapag at naglakad sa pinakadulo. Binuksan ito ng ninang ni Mateo at medyo maliit lang yung apartment pero may kusina, 1 kwarto,
sala at isang banyo naman kaya ayos na ito sakin. Hiha, ano nga pala ang pangalan mo? Tanong niya sakin. Trina Ortiz po pala, pagpapakilala ko. Ay nga pala Trina, ito na yung susi, may mga rules pala ako dito. Una hindi ka talaga pwedeng magpatugtog ng malakas paggabi at lagi mong iingatan ang gamit dito dahil hiram lang ito lahat. 4,000 piso nga pala sa renta mo at 2,000 kasama na ang kuryente at tubig. Paliwanag ng ninang ni Mateo. Dali-dali akong kumuha ng pera sa wallet. Buti na lang lagi akong may allowance galing kay daddy kaya nababayaran ko ang dapat kong mga bilhin. Binigay ko na ang 6,000 peso para sa renta at sinuklian lang ako ng ngiti ni Tita Rita. O sige salamat, kung may tanong ka papuntahan mo lang ako sa baba. Sige, aalis na ako at enjoy. Ngumiti siya ulit bago umalis. Napaikot ako ng tingin sa buong apartment, wala naman masama, mas komportable dito dahil bukas ang bintana at malamig ang simoy ng hangin, ang saya ko dahil parang gamaan ang pakiramdam ko kahit kaunti. Nakita ko na lang na nakatulog na si Mateo sa sofa habang nakadekwatro, lumapit ako sa kanya at tumabi sa kanya sa sofa. Balak ko sana siyang gisingin pero ayoko siyang distorbohin, nakatingin lang ako sa kanya. Hindi ko alam pero iba talaga pag natititigan ko siya ng ganito kalapit. He's really handsome kaya hindi ko maipagkakaila na may ilan-ilan siyang admirers sa school. Ikaw, pinagsasamantalahan mo pagtulog ko. Pwede mo naman akong halikan kung gusto mo. Nagulat ako sa sinabi niya at nanlaki ang mata ko. Dinilat niya ang isa niyang mata at kumindat. Pinalo ko tuloy yung braso niya. Che, ewan ko sa'yo Mateo, pero salamat sa lahat Pagkasabi ko nun ay niyakap ko siya ng mahigpit at rinig ko ang lakas ng pintig ng puso niya. Pagkagising ko ay nasa kama na ako at nakakumot. Humikab ako at dumiretso na sa banyo para magbihis dahil papasok ako sa school. Laking pasalamat ko dahil malayo ang engineering building sa business ad kaya malabong makita ko siya. Iiwas na lang ako kung kinakailangan. Nagsimula ang klase at halos mapagod na ang kamay ko sa kakasulat. Talagang magfo-focus muna ako sa pag-aaral ko para naman may maipagmalaki na naman ako at hindi ako basta-basta mawawala ng kumpiyansa sa sarili. Break na kaya naman pumunta ako sa rooftop at doon na lang kumain dahil nagbigay ng pagkain si Mateo kanina sa lamesa. Ayoko munang pumunta sa canteen dahil mas malaki ang chance na makita ko pa siya doon. Kailangan ko muna ng time, at bukas ay sem break na rin naman kaya swerteng-swerte ko at hindi ko talaga muna siya makikita. Narinig kong may mga yabag sa rooftop, at biglang bumilis ang pintig ng puso ko kaya nataranta ako, at nagtago sa gilid para hindi ako makita, at tama nga ang hinala ng puso ko. Rinig kong nag-uusap silang dalawa ni Jessica, pero bakit kailangan pang sa rooftop ng business ad sila mag-usap, meron naman sa engineering building. Talagang lumalayo siya sa akin, ano sa tingin mo, Jessica? Bigla akong nakaramdam ng kaba pero hindi ko malaman kung bakit. Mas ayos naman kasi yun Froilan, para hindi ko din siya makita at baka maging kamukha pa siya ng anak natin. I can't let that happen. Nanigas ako, anong kalokohan ang sinasabi niya? Buntis ba si Jessica? Buntis ba siya? What the hell? Nagsasabi ba siya ng totoo? Don't you think it's too early to think about that? Don't worry, I'll make things right first. Sabi ni Froilan. Narinig ko ang hakbang nila palabas ng rooftop kaya naman napaisip ako, I thought she's pregnant for God's sake. Lumabas na ako sa kinatataguan ko at umupo na ulit sa pwesto ko kanina. Ano nga ba ang mangyayari kung mabuntis man si Jessica? Do you think I'm that stupid, ha? Hindi ako makagalaw pagkarinig ko ng boses na yun. Kararating ko lang sa apartment at narinig kong nagsalita si Froilan sa likod ko. Oh, papaano niyang nalaman na dito na ako nakatira? Napasinghap ako, Froilan, hindi ka pa ba masaya na umalis ako sa poder mo? Tanong ko sa kanya. Sinamaan niya lang ako ng tingin at nilapitan, his face was really close at alam kong konting usog ko lang mahahalikan ko na siya. Paano kung tinanong nila ako kung asan ka? Anong sasabihin ko? Come to think of it, tanong niya pa sa akin ng may halong sarcasm. I don't know kung matutuwa ako dahil concern siya sa akin, but the hell Trina, gumising ka sa katotohanan. May rason siya kaya kanya hinahanap, Arg, being the stupid Trina again. Sabihin mo nagbakasyon ako, just be grateful Froilan. Isa lang naman akong basura sa paningin mo diba? Then go on with your life. Sigaw ko sa kanya.
Oo, galit ako sa kanya sa lahat ng pinaggagawa niya. I should wake up. Hindi na pwedeng maging timang ulit ako sa kanya. Nakakapagod na. I also promised myself na magiging palaban na ako sa susunod. Hindi ko na sila hahayaan na tapak-tapaka na lang ako. Oh, so you're quitting being my wife, di ba? Natahimik ako. Hindi ako bibitaw, Froilan, basta please leave my apartment, babalik ako sa poder mo kung kailan ko gusto, and by the way, pag tinanong nila kung asan ako, tell them na nagbakasyon ako, so please get out of my room. He rolled his eyes on me, tumalikod na siya at umalis na sa apartment ko. Pagkaalis niya, napaiyak na lang ako. I thought that by leaving his house, akala ko may magbabago kahit konti, pero umaasa na naman ako sa wala, but I want to be ready. Gusto ko munang huminga kahit konting buwan lang, dahil habang buhay na naman akong nakatali sa kanya at alam kong babalik na naman lahat ng sakit. Pero gusto ko nang magbago. I want to be the better Trina. Ni hindi ko nga alam kung bakit nandito ako ngayon sa bar. Gusto kong maglabas ng mga sama ng loob at gusto kong maging free in my own way. One devil spring please, sabi ko sa bartender. Nginitian niya lang ako at nagsimula ng maglagay sa baso ko ng alak. Ito pa lang ang unang beses na iinom ako sa tanang buhay ko. I'm really happy na dinala ako dati dito ng kaklase ko at kahit underage ay pinapasok pa rin nila ako. Ininom ko ito ng diretsyo. Masyado siyang malakas. Bigla tuloy lumabo ang paningin ko at medyo nahilo. Pero hindi ko yun pinansin. I don't know pero biglang may kung ano akong naramdaman sa tiyan ko. Nanginginig kong binaba ang baso ko at tumayo ng dahan-dahan. Muntik pa akong ma-out of balance kung hindi lang may sumalo sakin. Are you okay, miss? Tanong sa akin ng kung sino. Malalim ang boses nung nagsalita. Tiningnan ko lang siya ng maigi. Siya ata yung isang model sa isang kumpanya pero I forgot kung saan. Hindi ko na lang pinansin at yumuko na lang ako at agad nang lumabas ng bar. Hindi ko ma-explain ang nararamdaman ko. Ang lakas talaga ng tama nung nainom ko. Nahagip ng mata ko si Jessica sa kabilang club, malapit lang ito sa bar na kinalalagyan ko at mas maraming lalaki doon, may mga iba din akong nakitang politicians. She's wearing a red tube dress, medyo makapal ang makeup niya. Napatakip na lang ako ng bibig nang may nakita akong dalawang lalaking nakapaligid sa kanya at isa-isa niya itong hinalikan. Kitang-kita ko ang dalawang kamay ng lalaking kasama niya ay hinahaplos na siya kahit saan. And then it hits me, ang katabi ng bar na ito ay isang lugar para sa mga bayarang babae. Jessica, pineperahan mo lang ba si Froilan? Kakaiba ka talagang babae ka. Hindi ko na sila nilapitan at sumakay na din kaagad ako sa taxi. Papasok pa lang sana ako ng apartment nang may humarang sa akin na isang matangkad na lalaki, nakasuot ng pulang damit na may pulang bag ng Hermes. Nagtaka ako kung bakit niya ako inabutan ng calling card. Bakit mo ako binibigyan nito? Tanong ko sa kanya. Ngumiti siya sa akin bago sumagot. I'm Ira, a representative of Songko Modeling Agency. Actually, napansin kasi kita yesterday and I think you're really beautiful. If you are interested dear, please call me anytime. Catch. Babush. Bigla na lang siyang tumakbo. Gusto ko pa sana siyang kausapin pero bigla naman akong nilayasan. Napatingin ako sa card, ito na ata ang simula ng pagbabago ko. I smiled on that thought. Simula nang malaman ko ang tungkol sa ginagawa ni Jessica, lagi ko na siyang minamanmanan para makakuha ng ebidensya, mga pictures na may kasamang iba't ibang lalaki, may nakikipaghalikan, hindi ko pa ngayon ipapakita lahat ng ito pero sa tamang panahon ng pagbabalik ko, isasampal ko kay Froilan itong lahat. Dumating ako sa apartment at umupo sa kama. Tiningnan ko isa-isa ang mga pictures na siguradong ikasisira niya kay Froilan. Hindi ko na din matiis na nagpapakatanga siya sa babaeng bayaran. Inabot ko ang cellphone sa gilid ng aking kama at kinuha ang calling card na natanggap ko 1 linggo na ang nakakaraan. Hello, is this Songko Modeling Company? Tanong ko sa kabilang linya. Yes, this is Ira. May I know who's calling? Sagot niya. I sighed bago ako sumagot. This is Trina Ortiz. Yung binigyan mo ng calling card 1 week ago sa apartment. Ito ang araw na magkikita na kami ni Ira,
yung modeling representative na nakausap ko sa harap ng apartment noon. Sinuot ko ang pinakamagandang damit na nadala ko para maging presentable. I want to look better in front of him. Oh my God, you look more beautiful with that outfit of yours. Hindi talaga ako nagkamali na kinuha kita. Sabi niya sakin habang manghang-mangha. Thank you, Ira. Now, let's talk about my future modeling career. Umpisa ko, naglabas na siya ng kung ano-anong mga papeles, isa-isa ko itong binasa at napangiti na lang ako. As a newbie, kailangan ka namin by today if free ka, so we can start your training session. Kapag madami kang napahanga, you will be given a privilege to do commercials, or even a movie, and we also need to change your name if you don't mind. Don't worry, screen name lang naman si Carol Alegre. Tanong niya sa akin, tumango na lang ako sa kanya. Aaminin kong ninenervyos ako pero sana maganda ang mangyari. Okay, so, the contract states everything that you need to know, you just have to sign and we're good. Nag-isip ako bago pumirma, pumikit na lang ako ng mariin, maaring marami ang magbago but I hope it's for the better. Dinala na ako ni Ira sa isang napakalaking building, ito ang pinakasikat na modeling company sa buong Pilipinas, isa din ito sa world's best modeling company sa buong mundo kaya naman malaki na ang tiwala ko sa kanila. Nilalamig na ang kamay ko sa nervyos at dahil newbie pa lang ako hindi ako mapakali. Pumunta na kami sa 10th floor ng building at bumungad sa akin ang isang napakalaking kwarto na puro puti lang ang paligid, may mga photographers, makeup artist at kung sino-sino pa. Hindi ko muna ito pinagtutunan ng pansin at pinakilala na ako ni Ira sa buong team. Guys, I want you to meet our newbie, Carol Alegre. Tumigil ang buong staff sa pagiging busy at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Bigla akong na-conscious sa sarili ko kaya yumuko na lang ako para di makita ang pamumula ko. But, I need to overcome my fears para maging successful. Oh my, she's perfect, Ira, buti na lang nahanap mo siya. I'm Reggie Songko by the way, ang may-ari ng Songko Modeling Company. Thanks for accepting our offer. Nilahad ng lalaking payat ang kamay niya sa akin. Tiningnan ko siya at nasa 35 na siguro ito dahil medyo matured na. Pero I think he's gay, kasi may scarf pa na nakapulupot sa leeg. Ito ay isang kasiyahan, sir. I accepted his handshake at bigla siyang napailing. Call me, Rex. You know, I'm not a sir, prefer to be ma'am. Tumawa na lang siya, dahil nagkamali ako, I bowed kasi nakakahiya. Narinig kong may umubo sa harap at nasulyapan ko ang matangkad at morenong lalaki dito sa studio. Nagulat ako kasi parang sobrang pamilyar niya sa akin. Hi Carol, I'm Sam. He smiled at me, para talagang pamilyar ang mukha niya sa akin pero hindi ko lang maalala. O siya, halika muna dito Carol. Hinila na ako ni Ira sa isang maliit na kwarto, full of random clothes and makeups. May ibinigay siya sa akin na isang damit. Wear this Carol, we'll train you today. Pagkasabi nun ni Ira, lumabas siya ng kwarto. Dali-dali ko na itong sinuot at tinignan ang itsura ko sa salamin. I'm not really fond of these clothes. Mahilig ako sa jeans, chucks with matching shirt. Medyo uncomfortable ako pero I have to be okay with, dahil nagsisimula pa lang ako at gusto kong magkaroon ng magandang impresyon sa mga tao dito. Oh my God, you look gorgeous. Come. Pagkatapos kong ayusan, hinailan niya na ako sa platform. Hindi ako makatingin ng maayos sa iba dahil hindi talaga ako sanay. Pero sabi ni Ate Ira, I need to boost my self-confidence. At dahil naalala ko ang plano ko, nawala na din ang hiya ko. There Carol, you look sexy, I pose. Kahit ano na ang ginawa ko para lang ma-impress sila. I'm doing my best para lang sumikat dahil ito na lang alam kong paraan para hindi na maapakan pa ng iba. It's the start of my new change. I tried every expression that will suit the photo shoot. Di ko ininda kahit bago lang ang mga iyon sakin. Hanggang sa natapos na ang photo shoot, halos lahat ng tao nilapitan ako. Carol, sure ka bang first time mo ito? You look like a professional model already on every shot. Ngumiti na lang ako sa bawat compliments na naririnig ko sa mga staff sa paligid. Hanggang sa napadapo ang tingin ko kay Sam, kanina sa photoshoot, halos hindi niya na maalis ang tingin niya sa akin, may dumi ba ang mukha ko? I looked away, pero nilapitan niya ako and congratulated me.
I'll wait for you again. Carol, pagkatingin ko sa kanya, kinindatan niya na lang ako at bumalik sa kanyang kinauupuan. Sa sobrang pagkailang ko, ginusto ko na lang din umuwi. Hindi na daw hahaba ang training period ko kasi hindi naman ako ganun kahirap mag-adapt. Kinabukasan, pagkabukas ko ng phone, biglang may nag-text ng ganitong kaaga. Hindi mo man lang sinabi sakin na nagmomodel ka na pala, tampo na ako. Napataas ang kilay ko, papaano niya nalaman yun, kaya tinawagan ko na siya agad kahit inaantok pa at halos wala pa akong masyadong makita ng maayos. Sumagot na siya sa tawag ko. Good morning, tanong ko lang, paano mo nalaman na nagmomodel na ako? Sabi ko. Hinintay ko ang sagot niya pero mukhang tulog pa ata siya sa ganitong oras. Kitang-kita ko na sa TV. Sige, pupunta na lang ako dyan mamaya. Bye. Teka, naputol na ang pag-uusap namin dahil pinatayan niya na ako ng tawag. Napasabunot na lang ako ng buhok. Dali-dali kong binuksan ang TV at tinignan ang morning news. Nagulat ako sa nakita ko. Parang maaga pa ata para malaman ng lahat ang tungkol dito. Si Carol Alegre, ang bagong modelo ng Songco Modeling Company ay naging mainit na sa publiko kagabi pa lang. Umabot na ito sa social networking sites at gumagawa na ng sariling pangalan sa industriya. Sold out na rin ang Songco magazine sa ilang malls around Luzon. Napanganga na lang ako, bigla-biglang tumunog ang cellphone ko. Nagulat ako sa pangalan ng caller. Sigurado akong nalaman niya na to kaya di ako mapakali kung sasagutin ko ba o hindi. Napasapaw na lang ako sa noo. At si Froilan de Los Angeles, tumatawag.